Muli po isang pinagpala at matagumpay na araw po sa lahat. Ako po ay narito na muli sa Manila after a short mission trip. Napadaan po ako sa Surigao. Hello po sa lahat ng ating member, lalo-lalo sa kina Ate Mary Ann at kay Pastora, sa buong pamilya, kina Kuya Julie. At ganyan din kay Pastor Cha at sa buong member doon sa WAO. Ako ay very happy na makita po kayo. At kahit sa mixing panahon na wala yung aking pagkamiss, pero nung dumating ako, na-miss ko agad kayo lahat. Gusto ko nang bumalik ulit. But nandito po tayo ngayon at patuloy nating pag-aralan ang Ebanghelyo ni Mateo at ngayon ay nasa chapter 15 na po tayo. At mula verse 1 hanggang verse 20. No, ang title po ng message ko ay Clean Heart, Cleanse by Grace. No, ang malinis na puso ay nilinis sa biyaya ng Panginoon. Ang kwento po ng Matthew chapter 15 verse 1 to 10 ay isang storya patungkol sa mga disipulo ni Jesus at ang pag-question ng mga Pariseo patungkol sa paglilinis ng kanilang kamay at hindi pagsunod sa mga tradisyon. Isa po sa pinakamalaking panganib bilang isang Kristiyano ay yung tayo ay nagiging karapat-dapat at malinis lamang sa labas habang ang nasa loob natin naman ay marumi. Tulad po ng mga Pariseo, inakala nila na ang pagiging banal ay dahilan sa kanilang tradisyon, sa pagsunod sa kanilang relihiyon, tulad ng paghuhugas ng kamay, pag-aayuno, fasting, mga ceremony sa simbahan, gawain, at mga batas na ang layunin ay para kundinahin ang mga tao at hindi naman talaga nasulat sa Biblia. Marami po sa loob ng simbahan at sa mga simbahan ngayon ang mga nagbibigay ng mga batas na hindi naman nakaisulat sa Bible at ito naman ay tradisyon lamang at gawa ng tao. Ipinapaalala po sa atin ni Jesus sa atin ngayon na ang tunay na problema ng tao ay hindi ang maruming kamay sapagkat hindi nga naghugas ng kamay ang mga disipulo. Ngunit ang totoong marumi ay ang puso. Ang tunay na sukatan ng kabanalan, kadalisayan ng puso ay hindi po sa pagganap sa mga gawain sa simbahan, sa pagsunod, sa mga panlabas na mga gawain o katulad ng pagsali sa praise and worship, sa mga ibang pag-iibanghelyo o pag-aayuno, panalangin o pagbibigay. Ngunit ang tunay na tinitingnan ng Panginoon ay ang panloob na pagbabago na siyang sa pamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon, tayo ay pwedeng mabago at mabago ang ating puso. In verse 1 to 9 po, kini-question ng mga Pariseo ang mga disipulo sapagkat hindi sila naghugas ng kanilang kamay ayon sa tradisyon. So, ito ay conflict between man's tradition at God's command. Kinukumpara po natin ano ba ang dapat pamantayan, ang pamantayan na naisulat sa Biblia o ang pamantayan na ginawa lamang ng tao. Sapagkat ang mga Pariseo po ay magaling sa batas, ngunit mas mataas ang kanilang batas kaysa kay Jesus. Ito po ang mali. Inakasahan ng mga Pariseo ang mga disipulo sa paglabag ng tradisyon ng mga kinaugalian ng mga matatanda at sinabi silang madumi. Actually, ang paghuhugas na ito ay wala naman talagang kinalaman sa kalinisan. Kung sa kalinisan talaga namang dapat maghugas tayo ng kamay.
Ngunit hindi naman ito ang gusto nilang patunayan. Ang gusto nilang patunayan at sabihin kay Jesus na sa pamagitan lamang ng seremonyas, ng pagsunod sa paghuhugas, doon nalilinis ang tao. Totoo nga ba na pag tayo ay naglihugas ng kamay, katulad sa ibang mga relihiyon, yung nagpapabautismo para malinis ang kanilang kasalanan, o pagpunta sa simbahan, nahugasan daw ang kanila, nababawasan ang kanilang kasalanan. Ito po ay maling paniniwala sapagkat wala po itong kinalaman sa kalinisan ng ating puso kahit sumunod pa tayo sa mga gawain at mga ritual sa loob ng simbahan sapagkat ito lamang ay sumisimbolo kay Jesus. Gusto lamang sabihin ng Panginoon na mapagmataas at mapag-imbabaw ang mga Paraseyo. Gusto niyang ilantad sa kanila ayon sa Isaiah 29 verse 13 na pinapangaralan lamang nila ang Diyos sa pamagitan ng kanilang labi, ngunit sa kanilang puso naman ay malayo. Tingnan natin ang ating sarili. Tayo nga ba ay gumagawa ng mga gawain sa loob ng simbahan, pananalangin, pag-aayuno, pagbibigay? Ito nga ba ay sa bukal sa ating puso o dahil gusto nating makita na tayo ay banal o relihiyosong tao? Actually, sinasabi ng Panginoon sa kanila na sabi ng Panginoon, hindi nga kayo tunay na sumusunod sa command ng Panginoon sapagkat ang iyong mga magulang ay hindi nyo naman binibigyan at hindi nyo pinapractice yung tinatawag at ginagawa nyong excuse yung korban. Alam niyo ba yung korban practice? Ayon po sa korban practice sa kanilang tradisyon na ang mga bagay na galing sa Diyos ay hindi na dapat o ay para lamang sa Diyos. Kaya yung mga magulang nila na nangangailangan ay hindi nila binibigyan. Kasi sabi nila, ito ay para na sa Diyos. Ngunit ang sinasabi ng Biblia, 'di ba? Pangaralan mo ang iyong mga magulang, respetuhin mo, pangalagaan mo sila, no? Sabi nga ng mga ibang mga siyensya, actually, hindi naman talaga nila binibigay ng buo yung para sa Panginoon at ninanakaw nila. Ginagawa lamang nilang excuse yung korban practice para hindi sila magbigay at ng tulong sa kanilang mga magulang. Kaya sabi ng Panginoon, kayo ay hindi naman talaga sumusunod sa totoong command ng Panginoon. Marami ang ginagamit ang salita ng Diyos para maging excused, no, sa kanilang pansariling kagustuhan. No? Nakita natin yung mga politiko gumagamit ng mga relihiyon, bersikulo para pagtakpan ang kanilang kamalian tulad ng mga Paraseyo. Hindi mapapalitan ng tradisyon na gawa ng tao ang salita ng Diyos. Mga kapatid, dapat po nating tandaan na ang salita ng Diyos o sola scriptura ay higit na mas mataas sa anumang tradisyon o gawain ng simbahan. Ito lamang ang standard o kanon ng buhay natin. Ang pagdaragdag ng mga alituntunin, mga batas na wala sa Biblia ay isang delikado at mapanganib na gawain, sabi ng Biblia. Ito ay kasuklam-suklam at sumpa sa Panginoon. Kaya yung mga legalistic na mga tao na sinasabi nila ito yung dapat mong suotin, ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong wala yan sa ganito, no? Ito ay nakakatakot sapagkat wala naman talagang nire-require ang Panginoon ng mga alituntunin sapagkat tinapos na ni Kristo ang tutuong batas. Sapagkat ang batas ay ginawa para ang tao ay magkasala at lumapit kay Jesucristo. Ang banal na kasulatan po lamang ang may tuntunin para magturo sa atin ng totoong pananampalataya at tunay na pagsunod sa Panginoon. Kaya kung
kung magbabasa po kayo ng Bible at merong nagbabahagi sa iyo ng mga aral at mga turo, i-check nyo po ang inyong mga Biblia kung ito nga ba ay nasulat sa Biblia. Ito nga ba ay katuparan ni Kristo, sapagkat ang Biblia ay nagtuturo patungkol kay Kristo na siyang nagganap ng katuparan ng mga batas at siyang may kapangyarihan para maggawa ng pagtunay na pagbabago sa buhay ng tao. So muli po, ang tradisyon ng tao ay salungat sa totoong gusto ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Sumunod kayo sa aking anak. Siya ang aking kinalulugdan. So, si Kristo ay higit na mas mataas kaysa anumang tradisyon. Number 2, ang maruming kamay kumpara sa maruming puso. Dirty hands versus dirty hearts. Ang puso ng tao ay ganap na masama. Sabi po ng Bible sa Romans chapter 3 verse 10 to 12, wala pong malinis ni isa. At ang buhay at walang kakayanan ang tao na maging malinis. Hindi niya kayang linisin ang kanyang sarili. Bagamat ito lamang ay panlabas at maaring ito ay sarilihiyon. Ngunit sa loob, puno naman ng kasamaan. Sa English po, ito ay tinatawag na total depravity. Ibig sabihin, tayo ay patay dahil sa kasalanan at ang patay ay wala nang magagawa. Ang lahat ng magagawa natin ay mabaho at hindi karapat-dapat sa Diyos. Ngunit kailan lamang tayo nagkaroon ng totoong buhay nung tinanggap natin si Kristo, sapagkat ang tunay na paglilinis ay dapat nagsisimula po sa loob, at kung ano ang nasa loob, ito ang makikita sa panlabas, sapagkat kung may Kristo na tayo sa ating buhay, dapat kinikitaan tayo ng kalinawagan, kapayapaan at buhay at pag-ibig ni Kristo. At hindi na tayo namumuhay sa kadiliman. Kaya, bagamat hindi tayo perpekto at nagkakasala tayo sa ating katawan, ngunit sa paningin ng Panginoon sa ating buhay, tayo ay malinis. Ngunit sa araw-araw, kinakailangan nating sukyapin na mapuspos ng banal na Espiritu, sapagkat mas nananaig ang lupang katawan, ang makasalanang katawan kaysa espiritual. Kaya tayo natutukso ng mga bagay sa sanlibutan. Ang mga Pariseo po ay nasaktan dahil dito, kaya actually sabi ng Panginoon, sila ay mga bulaang mga gabay o bulag na gabay. Ang mga bulag na gumagawa ay nagagabay sa kapwa bulag ay parehong mahuhulog. Ano pong ibig sabihin nito? Ang mga Pariseo, nasaktan sila sapagkat sila ay mga legalismo na sumusunod sa batas, ngunit ikinakaila nila ang biyaya ng Diyos at mas nalalantad ang totoo nilang nasa puso, kundi yun ay ang pagmamataas. Ayaw lamang nila tanggapin ang kanilang kamalian, ang kanilang kasalanan, at mas naging ibabaw ang kanilang pagmamataas at hindi nila nakikita ang biyaya na galing kay Jesucristo. Ito po rin ay praktikal na aplikasyon sa buhay natin, sapagkat kung masyado tayong mataas at hindi natin in-acknowledge ang biyaya ng Diyos, wala tayong kaibahan sa mga Pariseo. Ang katunayan po ay dapat mula sa loob, ito ay lalabas sa ating mga bibig, sa ating mga buhay. Naisipaliwanag ni Kristo na ayaw niya tayong mamuhay ng isang reliyosong tao na panlabas lamang ngunit sa loob ay nabubulok. Madalas tayo ay aktibo sa loob ng simbahan, ngunit ang ating puso ay puno naman ng galit, puno naman ng sama ng loob, hinanakit, kasalanan, at wala namang totoong pagbabago, sapagkat ang gusto ng Panginoon ay tunay na may puso, na may pagbabago at dalisay. Sinasabi niya sa awit 24 to 35, Amos 5, 21 to 27, na hindi ko ninanais ang mga bagay na ginagawa ninyo sa loob, sa simbahan, ang mga ritual na ito. Ang nais ko ay yung pusong dalisay. Puso na merong nagsisik kay Kristo, naghahanap ng biyaya, gabay,
pag-ibig ni Kristo. Number 3 po, dapat tayong mamuhay mula sa isang malinis na puso. Sapagkat ito ay salungat. Kung meron tayong Kristo at sa buhay natin ay puno naman ng kasamaan, ito ay salungat at hindi ito ang gusto ng Panginoon. Pinapaliwanag ni Jesus na ang tunay na marumi ay hindi yung mga pagkain na pumapasok sa ating bibig na siyang nilalabas din natin sa ating katawan, kundi ang nasa loob natin lumalabas. Mula sa puso, lumalabas ang masamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pagmamataas. Ito ang tunay na nagpaparumi sa tao. Kaya pinagpapala ko kayo na nawa kayo ay linisin ang salita ng Diyos. Pakalinisin ang inyong pag-iisip at puso at ang lumabas ay ang pag-ibig, kapatawaran, paghingi ng kalakasan mula sa Diyos at biyaya, gabay, pagmamahal sa kapatiran, at pagpapakumbaba at hindi pagmamataas. Sabi po ng Proverbs 4 verse 23 na ang tunay na pundasyon ng tao ay ang kanyang puso. Sapagkat lumalabas kung ano yung nasa puso, yan ang lumalabas sa iyong pag-uugali. Amen? Sumusunod tayo, hindi tayo malinis. Amen? Tayo ay gumagawa ng kabutihan, hindi dahil para malinis tayo, kundi dahil nilinis na tayo ng biyaya at banal na espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng bagong puso para maghangad ng kabanalan. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay mamuhay tayong banal. Sapagkat tayo pinili ng Panginoon. Kaya sabi niya, makinig at unawain ang mga bagay na ito. Sapagkat nagtanong si Pedro, sabi niya, makinig at intindihin. Hindi lamang makinig, kundi unawain ang salitang ito. Ang panlabas na relihiyon ay maaring paglilinis lamang sa kamay, panlabas lamang. Ito yung ginagawa ng relihiyon, ng mga organization, mga simbahan. Binabago nila ang pisikal, pananamit, pananalita. Ngunit, tandaan natin na ang Ebanghelyo, si Kristo lamang, ang may kapangyarihang maglinis ng ating puso at nakatingin sa ating puso. Si Jesus ay hindi na parito para baguhin yung mga tradisyon na yan, sapagkat ang tradisyon ay maaring makakatulong at nakakabuti sa atin. Ngunit, hindi para magbago ng puso natin, sapagkat si Kristo lamang ang may kapangyarihang magbago nito. Hindi tayo sumusunod para makamit ang pabor ng Diyos. Ngunit tayo ay sumusunod dahil natanggap natin ang pabor. Natanggap natin ang biyaya mula kay Kristo. Amen? Sabi ng 1 John 1:9, He is faithful and just para patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Nawa sa mga oras na ito, nawa linisin ng Panginoon ang ating maruming puso sa kanyang biyaya at tayo mabuhay na may malinis na puso na siyang nilinis ni Kristo. Muli, God bless you and see you next week.